Hello sir, sana po mapansin niyo po ako. Sir, please sana mabasa mo itong importante kaayo. Sir, uuwi ako this coming December 2025. Ano ba ngayon? 2024 pa lang ah. Pero hindi ibigay ang indemnity ko, sir. Please tulungan nyo naman po ako. Yun lang talaga, pera ko mauwi. Wala talaga akong ipon. Please, sir. Ayan. So by the way, kanina ganitong damit natin kasi naglinis po tayo ng sasakyan. Habang tayo nagpapahinga, nagkakape tayo, sasagot po tayo ng tanong ng ating mga kapwa OFW. So ito po guys, regarding po dito sa OFW benepisyo. Okay? Kumbaga matagal ng benepisyo natin, dekada na hindi pa rin nasosolve, no? So ito po yung content natin. So shoutout po sa iyo Sir John Miliana, kung babae ka man, John Miliana. Okay? Unang-unang tanong nyo po, bakit hindi binibigay yung indemnity nyo or yung end of service? By the way, doon sa mga bagong subscriber ko, salamat. At kung hindi ka pa subscriber, please subscribe my YouTube channel para pag nag-upload po ako katulad nito, ikaw po yung una-unang nanonotify ni YouTube. At saka i-share mo na rin, okay? I-like mo na rin yung video natin. Maraming salamat mga idol. So, hindi pa talaga ibibigay yung indemnity po. Okay? Maaring nasa kuwito or end of service. So, pareho lang po yan. Okay? Hindi pa yan ibibigay kasi nga, December ka pa uuwi next year, 2025. Kasi ngayon, 2024, November pa naman, ma'am. So, hindi yan basta-basta ibibigay. Okay? Malayo pa naman yung uwi mo. Okay? Tapos, sabi mo, yan lang daw yung pag-asa mo na yung pera na yan dahil wala kang naipon. So, yun po yung problema natin. Okay? So, itong masasuggest ko doon sa una, kung ayaw ibigay ng inyong amo yung end of service or yung benepisyo nyo, indemnity, okay? Hindi ko alam kung ilang taon na po kayo dito sa inyong amo, kung hawak ka pa ng agency o hindi. Okay, so unang-unang gawin mo, kung may contact pa po kayo sa, siyempre, kausapin nyo yung amo nyo. Ipaliwanag nyo po ng maayos na yung end of service nasa kontrata po yan. Okay? Nasa likod po ng kontrata. Basahin nyo. Kunin nyo po yung kontrata nyo kung nasa kanya. Hindi kaya kung nasa iyo, basahin mo. Meron pong nakasaad na kontrata. Kasi sa akin dito sa Saudi, meron pong kontrata yan. So every 4 years po dito sa Saudi, meron pong 1 month na sahod ang makukuhang end of service, okay, yung indemnity. So every 4 years dito sa Saudi, straight po yon, okay? So kausapin nyo muna yung amo, ipaliwanag nyo. Pangalawa, kung hindi ibibigay yung agency mo, kung may kontak ka pa. Pangatlo, pwede ka tumawag sa OWA o pupunta ka sa embahada. Ay, ito lang yung problema, lalo na kung kasambahay po kayo, hindi kayo makakatawag, baka hindi nyo alam yung number, wala kayong load. Pangalawa, kung makakontak man kayo, busy, mahirap makakontak. Okay? Pangatlo, kung gusto nyo pumunta sa embahada, mamaya hindi ka na mapapayagan ng amo nyo, o hindi ka niya dadalhin doon kasi magrereklamo ka nga, hindi papayag yon. So yun po yung pinaka-worst, lalo na sa mga kasambahay pagdating dito, lalo na kung lalabas ka para magreklamo, mas malabo, baka pag-initan ka pa, mamaya kung saan ka pa dadalhin. Okay? So yan lang po yung maisasuggest ko. Regarding naman po doon sa wala po kayong ipon, yun lang. Ito po yung advice ko rin sa mga kapwa-ring OFW na pagka may sahod po kayo, magtabi po kayo ng 1/4 ng sahod nyo. Example, meron po kayong sahod 20,000. Kung kaya naman yung 10,000, yun ang ipadala mo kung maliit pa lang naman yung mga anak mo, kung di naman kailangan yung sobra-sobra yung pera, kaya mo yung 10,000, yung 5,000 tabi mo, yung 5,000 personal needs mo. Kasi hindi lahat ng kasambahay o nasa company ka, magastos din po dito sa Saudi o kung saan bansa ka. Okay? O hindi kaya, sabihin natin, libre ka sa kasambahay. Pagkain, wala kang gastos masyado, binibigay yung amo, binibigay lahat ng gusto mo ng amo. Pwedeng maging 15,000 padala mo, yung 5,000 itabi mo yon. Kasi sa loob ng 10 buwan guys, 50,000 yun, kung 2 years ka, kung 3 years, 4 years ka, 5 years, dapat may naitatabi po kayo. Okay? So mas maganda nga, marunong po kayo ng mga online banking para dun yung isi-save eh. Kasi mas delikado rin, mas mahirap din pag may hawak kayong pera, personal, baka nasa bag, pwedeng kunin, nakawin. So dapat may alam din kayong online banking, okay, na safe, na para dun mo i-save yung pera mong naiipon. Para pag uwi, may makukuha po. So wag nyo pong ubos biyaya po ibibigay nyo sa Pilipinas. Ito lang po masabi ko sa inyo, kahit anong laki ng pera na ipapadala nyo, kulang at kulang pa rin yan. Maniwala po kayo. Kasi yung mga nasa Pilipinas, hindi yan sanay na pumunta sa abroad, hindi po yan ganun yung naghirap, hindi po. Basta hawak nila yung pera, ubos biyaya. Kasi nasa abroad ang mahal sa buhay. Di ba? Nagets nyo, kayo po mismo, tayo mismo mga OFW, ang magkokontrol ng pera.
Okay, alam nyo naman yung paano nyo budgeting kasi kung may college ka, yun talaga, mabigat po talaga yan. Di ba? Okay lang yan kung wala kang maipon. Pag alam mo naman, makapagtapos yung mga anak mo, college, magtrabaho, pwede ka nang pauwiin. So, depende kasi yan sa kamag-anak. Kasi may ginawa po akong content na 30 years sa abroad. Alam nyo ba ginawa? Siya pa ngayon pinapalaya sa bahay nila. Anak niya mismo, pinaaral pa sa Amerika. Pero anong nangyari? Siya pa yung pinalayas. Ito yung pinakamalupit kasi wala na siyang nakukuha. Wala na silang nakukuha sa iyo. Kaya ngayon pa lang, pag-ipunan na natin mga OFW, parang yun yung pinaka-pension natin. Huwag mo na isipin yung OWA pension na yan, yung SSS. Bukod sa mga benefits na yun, meron kang personal na pera na ipon pag nag-retire na po kayo. Tandaan niyo po, hindi po tayo habang buhay pabata. Pahina po tayo, patanda po tayo. Anytime pwede tayong paalisin ng ating amo, palalayasin. Okay, hindi ka na i-renew. So, make sure po, madam, lesson learned yan. So, dapat may ipon po kayo. Pangalawa, yung indemnity nyo po, next year pa naman, yung ano nyo, yung makukuha, ibibigay yan. Kung ibibigay, next year pa naman. Pero kung napapansin ko sa comment, baka mamaya 2024 po yan, baka miss-text lang yan o miss. Okay, sabihin natin 2024, yan din po yung advice ko po sa inyo. Lumapit na po kayo kasi 1 month na lang So dapat 3 months before pa lang, nagsabi na kayo, nagpaalam na kayo na ganito ang makukuha nyo dapat. Kasi meron din po kayong vacation leave dito kung tutusin, kinukuha nyo na dapat. So wala po kayo sinabi Sir Junjun o Ma'am Junjun kung ilang years po kayo dyan sa abroad para at least may idea ako kung magkano yung makukuha nyo na end of service. Okay? So I hope nasagot ko Ma'am Junjun. Sana next time, ipon-ipon din po tayo pag may time. Pero pauwi na rin si Madam, no? Kung talagang 2024 December siya uuwi, nako, yun ang mahirap. Pero kung 2025, malayo pa. So makapag-ipon ka pa, kabayan. Okay? So share this video. Follow my YouTube channel para lagi po kitang update tuwing mag-upload ako about OFW. God bless and bye-bye.